Magandang gabi, Dante. Anong grounds ba o basihan ng mga complainant para mapaalis sa pwesto ang pangalawang Pangulo? Magandang gabi, June. Pasado nga alas 2 ngayong hapon ay dumating dito sa House of Representatives, partikular sa tanggapan ng Secretary General ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang isang grupo na binubuo ng 17 individual na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit June ay naghintay ang mga ito ng mahigit isang oras bago formal na tanggapin ng House Secretary General na si Reginald Velasco. The Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Ang reklamo ay inendorso ng Akbayan Party List. Dumating din kanina si dating Senador Leila de Lima sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara kasabay ng paghahain ng complaint for impeachment. Nang tanungin natin, June, kung bakit sumama siya, ito ang naging tugon ng dating mambabatas. Ma'am, nandito tayo. There's a group which is filing an impeachment complaint. We will explain to you later. Paano nyo kaya muna to? But technically, ma'am, you're just showing support. Oh yes, I'm showing support. I'm accompanying them. All right. Thank you, ma'am. I'm accompanying them because I believe in their cause. Yes, ma'am. Sinusuportahan ko. Dagdag pa ni de Lima, siya rin ang spokesperson ng mga complainant at sinabi nitong kompleto ang nilalaman ng kaso. 5 grounds ang kanilang binanggit, June, tulad ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang wala lang sa ground ng impeachment complaint ay ang treason. The complaint is duly verified by all the complainants and naka-indicate on what exactly they are attesting to in accordance with the rules of impeachment of the House of Representatives. Samantala, June, naniniwala ang ilang kongresista na hindi direktiba o mandato ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag sampahan ang impeachment case si Vice President Sara Duterte. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, magkaiba ang executive branch ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo at sila naman ay nasa legislative branch. I really don't think that is an order po, no? Because that's a different jurisdiction naman ng powers natin. Para kay Gutierrez, bilang payo ang sinabi ng Pangulo. Samantala si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong naman ay sinabing guidance lang ang mensahe ng PBBM. Hindi yun directive, no? It's an appeal actually, if you look at it. Binibigyan naming respeto and syempre mag-uwi talaga yon pag dumating ang panahon na may mag-file ng impeachment complaint. Pero nilinaw ni na Representatives Gutierrez, Adyong at Zamora na hindi sila nakatanggap ng personal na mensahe ng Presidente. Samantala, June, sa panayam kanina kay House Secretary General Reginald Velasco, sinabi nito kukulangin na sila ng panahon para aksyonan ang impeachment complaint kahit inihain ito ngayong araw. We have 10 days to act on it. 10 session days. So pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Nitong Disyembre ay magbe-break na ang Kamara at muling babalik sesyon o mag-resume sa
ikalawang linggo na ng January 2025. Bahagi ng proseso matapos mahihain ang impeachment complaint ay titingnan kung sufficient in form and substance o may nasunod ba lahat ng hinihingi para umusad ito at idadaan din sa Committee on Justice bago pagbotohan para maiakyat sa Senado. Yan ang medyo matagal yung Committee on Justice. Kasi they will determine if it's compliant with form and substance. Jun, nakita natin kabilang sa mga complainant kanina doon sa 17 naghain ng impeachment case kay VP Duterte ay si dating Secretary Ging Deles, si former Magdalo Representative Gary Alejano at mayroon ding si Francisco de los Santos. Ito yung uncle ng isang teenager na napatay sa war on drugs na si Kian de los Santos. At doon sa mga ground na binanggit natin kanina June ng mga complainant ay kabilang na dyan yung misused o hindi tamang paggamit at bigo o manong pag-account ng confidential fund, intel fund ng Office of the Vice President. Gayon din yung mga ginawang pagbabanta ni VP Duterte sa kanyang mga press con noong nakarang Oktubre at ang pinakahuli ay nitong Nobyembre kung saan kasama na nga dyan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kabilang pa dito sa ground na kanilang binanggit ay itong pagtanggap umano ng malaking halaga ng pera ni VP Duterte mula sa mga kilalang drugs personalities na dito sa ating bansa. Yan ba nating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa June. Sinasabi mo nga kanina, Dante, may proseso ng reklamong impeachment, Dante. Kanina nasa kay Reginald Velasco na i-refer naman yan kay Speaker. Tama ba yun, Dante? Tapos sa Justice Committee na. So hindi, sinasabi mo kanina, hindi kumbaga kukulangin ng panahon para ito ay mapagdesisyonan, Dante. Pagka ba, halimbawa next year, ay yan din ang ipa-file uli, sila din ang magiging complainant. Pwede ba yun, Dante? June, under sa procedures of impeachment, mayroong 1-year ban. Ibig sabihin, kapag hindi ito naaksyonan at hindi pumasa dito sa House of Representatives at naiakyat sa Senado, ay hindi na sila pwedeng mag-file ng panibagong impeachment complaint sa susunod na taon sa 2025 dahil nga mayroong 1-year ban doon sa impeachment. Ibig sabihin, maaring mag-file lamang sila pagkatapos maaring sa makalipas ang isang taon mula ngayon nang i-file nila itong complaint na ito kapag halimbawa isa kasi sa mga ground din kung halimbawa hindi na kompleto yung mga hinihingi ng requirement sa paghahain ng impeachment complaint ay isa yan sa ground na maaring i-dismiss ng House Committee on Justice yung complaint at hindi na nila yan iaakyat o i-endorso sa Senado. So 1-year ban, June. So hindi na sila pwede na mag-file pa next year kapag hindi lulusot itong kanilang inihain na petisyon o complaint. Pero sa punto naman na hindi uubra ngayong taon na ay maaksyonan, ibig sabihin na nakuha nila yung complaint. Pero magpapatuloy din ba yan hanggang tulad niyan, pagkatapos ng session nila, mayroon ng eleksyon, magiging busy ng lahat. So mayroon pa bang panahon doon sa pagitan na yon, Dante? Yes, Jun, batay sa paniwanag kanina ni Secretary General Velasco, kapag hindi na-aksyonan ito ngayon dahil nga kaya na nabanggit niya kanina, kapos na, pwede pa namang ma-aksyonan nila yan sa susunod na taon dahil hindi pa naman tapos yung 19th Congress. So, na-file kasi itong complaint na ito under sa 19th Congress natin. So, pwede pa sa susunod na taon, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa House of Representatives.